excuse me, sandali lang, pagkatapos ng Supreme Court decision, ano na? What's next? Kasi unang-una po dito, ang katanungan, sino ba ho ang promotor nito? Sino yung genius? Yung evil genius daw na nag-invento nito? Naku, mamaya na ho natin pasadahan yan kay Manong Ted Filon na yan at dito kay DJ Chacha. Unahin na ho muna natin itong kay Llamas. Kasi para matuldukan na ho yung mga agam-agam, yung mga katanungan sa social media, kung meron nga bang relasyon itong si Risa at itong si Llamas. Kasi yung mga kababayan, matagal na hong ikangakalat yan sa social media. Marami ho tayong nababasa-basa mga post. Kaya na ho natin manggaling sa mama kung ano nga ba ang relasyon nilang dalawa nitong si Risa Hontiveros. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Nakita nyo naman ho kung gaano ka-passionate itong si Manong Ted Filon dito sa video niya na to. Nakita nyo, napanood nyo yung ating intro, talagang gigil eh. Yung pagwawalang yaho kasi ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, lalo na dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr., eh hindi ho talaga may pagkakaila. Pagdating sa ekonomiya, pagdating ho sa healthcare, pagdating ho sa mga infrastruktura, sa lahat ho ng aspeto ng pamahalaan, eh talagang winawalang yaho tayo ng administrasyon itong si Marcos Jr. Unahin na ho muna natin bago ho yung kay Manong Ted Filon kasi medyo mabigat-bigat ho yung mga mga birada nilang dalawang DJ Chachi dyan sa video na yan. Dito ho muna tayo kay Llamas. Ito magkakaano na magkaka-closure na, di ba? Matagal na ho itong usap-usapan sa social media at na itong si Llamas at itong si Risa Hontiveros, talagang yung closeness niyan kakaiba Ito ho mga kababayan. May isa akong huling tanong, no? Ano ko kung sasagutin mo? Pwede mo hindi sagutin at tapusin na natin yung interview na to. You're now in the crosshairs of the DDS. Yes. Napapansin ka na. Yes. May paggigiba na sir. I guess you take that as a compliment. Yeah, something right. So one of the things they keep pinning you on is Senator Risa Hontiveros. Yes, dahil matagal na kayo magkasama, aktivista pa siya sa Coalition for Peace. Tapos nung binuo yung akbayan, nung binuo yung BISIG, alam mo yung BISIG, grupo namin, may ganun ng matagal na relasyon. Yan na, maliwanag ho matagal na ho talaga silang merong relasyon. Yung relationship bilang magkaibigan, bilang hindi pa... Ito talaga si Llamas, binibitin mo ba kami? Pero maganda yung relo mo pakita ko sa inyo mga kababayan. Ano ba yung relo mo na yan? Rolex ba yan? Binanatanong ito ni Atty. Rowena Gonzon pero hindi na natin papasadahan nyo kasi marami pa ho tayong mga importanteng sasalansanin sa mga susunod na video. Pero gusto ko natin sundutan yung mga banat nitong si Atty. Rowena Gonzon dito kay Llamas kasi bumanat po siya so bumaba daw yung self-esteem niya dahil wala siyang Rolex o wala siyang Gucci o kung ano pa man. Yung pasimple ka pa, nitong si Atty. Rowena Gonzon, marami ka daw armas Tapos mahilig ka pa daw sa mga piratang DVD. Ano sa pa ba DVD? O Llamas, ano pa binibili mo Nakanantaw ka, baka hintay yan Kanya ka. Very close kami for a long while. Kaya hindi ako magugulat na lagi siyang dinidikit sa akin. Yun. Ang tanong, hanggang doon lang ba yung closeness nyo? Yung ba mga anak niya, ninong mo? Magpare ba kayo? Nag-ano ba kayo sa binyag? Bira talaga, linawin mo. So, ibig sabihin, hindi pa rin masasagot yung katanungan kung ano nga ba yung matutuldukan yung relasyon ng dalawa nitong si Risa Hontiveros. So magko-commercial ho muna tayo. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Nako po. Again kung sino man gumawa ng video na to, mga walang hiya kayo. Anong ginawa nyo dito kay Marcos Jr. at dito kay Auntie Claire? Ako naman kasi dito mga kababayan, tayo dito yung mga nagpapakalat ng mga AI video na yan, atin hong sinasawatayan dito sa PH Update, diba? Tinutulungan natin ng Malacanang na magpakalat na yung impormasyon. Kung sakali mang mapanood nyo tong video na to at lumuluhan ng sipon itong si Lisa Araneta Marcos, hindi ho totoo yan. Tingnan nyo naman yung mga kababayan hindi ho totoo yan, AI yan. Hindi na umawala yan sa mga video natin. Yan ang pang-commercial natin para ma-disseminate natin ang impormasyon na yung particular na video na yan. Isang AI. Lupit ang gumawa para totoo. Yung halik nitong si Marcos Jr. dito kay Auntie Claire talaga sulitong-sulito. Talagang kala mo totoo. Nako. Wala na siguro. Yan na nga ba sinasabi natin. Ayun na nga mga kababayan. Ito na re-recta na ho tayo. Sa talagang paksa natin dito sa video na to. Mga punto de vista nitong si Manong Ted Filon at nitong si DJ Chacha. Kaungay sa mga nangyayari ho ngayon sa ating bansa. Game! Balita ba yun? Alin? Yung baka may humabol na magpapasto sa kulungan? Nako. Doon sa mga ikukulong. Proponents daw yata. Oo, proponents daw yata. Okay. Ang sabi ni Ombudsman Remulla, relax lang daw. Hindi daw sila mag-aanunsyo kung sakali man. Mangyayari na lamang daw iyan. Possibly next week daw po. Well, tama nga naman din na hindi po dapat ina-announce yan ng ganun-ganun po na lamang kasi unang-una aasa yung tao, pangalawa malalaman po ng mga taong sangkot dito and baka kung sakasakali po may mga may mga question. So ngayon ang binabanggit ay itong si former Senator Bong Revilla. Yes. Matagal na daw iniimbestigahan ito. Matindi yan yung kay Senator Bong Revilla lalaglag ka na kasi taga Cavite ka Yung mga tumatrabaho ngayon mga kababayan mo parang di yata nila gusto tabas ng dila mo dyan sa Cavite kaya ngayon ikaw natatrabahuhin. Bigla hong yung tipong ito ano to mga to itong si Revilla, itong si Estrada, yan may madaling yan. Madaling isangkot yung mga pangalan nila dyan sa manumalyang flood. Bakit? Kasi meron silang pinap scandal.
Yan dalawa na yan. Para ika nga kung wala nang maraming tanungan, ika nga madaling kumbinsihin ng ating mga kababayan. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Pero tayo dito kay Jinggoy. Si Jinggoy naniniwala tayo na kahit paano medyo diskumpiyado tayo doon sa mga aligasyon sa kanya. Pero hindi natin matatanggal yung duda pa rin siyempre. Ano ho yan ika nga hanggat hindi na ilalatag ang mga ebidensya, hindi na iimbestigan na maayos to sa susunod na administrasyon. Kasi ngayon dito sa administrasyon na to, lahat na lang ang pwedeng pagbintangan basta wag sila. Yun ang problema dito. Pati nga dito kay Budots, di ba? Kay Budots, ano tayo dyan, 50-50 tayo dyan kasi ano yan nasa ticket siya ng alyansa nun kaya malamang sa malamang talagang mataas yung tsansa. Itong si Jinggoy Estrada nung nagdang eleksyon hindi naman yung re-electionist. Saka alam niya na ikakapahamak niya, no? Ngayon, malalaman ho natin ang buong katotohanan sa susunod na administrasyon. Kaya para dito kay Manong Ted Filon at dito kay DJ Chacha, wag na ho muna kayo umasa na magkakaroon ng hustisya ang sambayanan. Kasi ano ho ito kabuuan to ng bansang Pilipinas. Ang umiiyak dito ng hustisya ay ang buong kapuluan, buong sambayanan ang naghahanap ng katarungan dito sa kawalangyang ginawa na to sa pera ng sambayanan. Matakan yung mga kababayan, trilyon ho pinag-uusapan natin dito. Di na ho bilyon, trilyon na ho ito mga kababayan. Ganun ho katindi. Saka pagka nag-deliver ho sila ng pera, base dito kay Saldico, isa yan sa mga main character Saldico hindi, isa yan sa mga tauhan ng main character. Hindi ho siya main character, isa ho siya sa mga alalay. Sa mga, kung ano to pelikula, siya ho yung inuutusan, siya yung runner ng boss, di ba? Ganun ho yun. Kaya wag niyong isipin na si Saldico lang ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ho niya kayang gawin. Hindi ho niya kayang kausapin DPWH kasi DPWH nagre-report yan kay Bunuan. Si Bunuan nagre-report kay Marcos Jr. Once na unang taon pa lang ng 19th Congress, unang taon pa lang ni Saldico, malamang sa malamang silibak na siya dyan. Pero tinapos niya ho yung pagiging appropriation chairperson niya. Gusto pa siyang ilusot noong dito sa 20th Congress, di ba? Gusto pa siyang ilusot kasi nagkabistuhan na. Kaya ayun, hindi lang ho siya natanggal sa appropriation, tinanggal din ho siya bilang congressman para mapakita na talagang ang House of Representatives, hindi lahat dyan magnanakaw, di ba? Kaya namin kastiguhin yung mga kabaro namin basta napatunayan na nagnakaw. Ang problema ho dito mga kababayan, kitang-kita naman ho di ba? Yung mga proponent galing dyan sa House of Representatives. Ano na muna natin, patapusin natin itong si Manong Ted Filon. Ano sinasabi ng ombudsman? Nagigil lang ho. Sigurado po ako na ito'y kukwestiyonin ng kampo po ng dating senador. Definitely. Sino pa? Oo, ang ating katanungan. Sige po, so mamaya ho natin pag-uusapan to kasi kabubukas pa lang ng ating programa. But ngayon pa lang po muli, tatanungin po natin kayo. Oo, kung kayo po sumusubaybay sa isyong ito, hindi ba ho ninyo hinahanap yung mga pangalan kagaya ng Try, Give, Olivar? Parang wala pa rin nababanggit, no ha? Yung Maynard, nabanggit ng ICI pero for further investigation pa. Pero yung Try, Give, hanggang ngayon po, wala pa rin pong pong sinasabi. Baka bata siya ang pangalan ito, yung Defense Secretary. Itong pangalan naman niya, kalimutan ko Angara, Sani Angara, baka bata siya ni Sani Angara. Baka ka-jamming list Sani Angara dyan saan. Try G. Bolivar, Yusek sa DepEd, bata ni Sani Angara. Paano naman siya, lahat ng protection may ibibigay dyan sa mama na yan. Ano sabi niya, palaan. Nasa kabinete pa ako. Dinala ko yan sa DepEd tapos nasangkot hanggang ngayon DepEd Secretary para ako. Palakpakan. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay yung affidavit po ni Roberto Bernardo, para sabihin na ito yung basis din para sampahan ng kaso ang ilang mga proponents o dating senador, ang tanong nga is ano na ang nangyayari dito sa mga ilang pang binanggit niya. So hihintayin po natin ito. Baka naman nga sabi, relax lang daw ho kayo. Okay? Ngayon, kung sakasakali kasi na totoo na meron silang ipakulong bago magpasko. So sigurado ako dito, papangalandakan ng presidente na, ayan nakita nyo na meron tayo tinupad natin ang ating, para baga nag-uusap-usap sila, di ba? Alam mo yun? Parang nagkakasundo sila, i-anunsyo ko ito, gawin mo ito. Alright, ngayon mga kapatid, kung sakasakali man, yun na ba ang endgame? Sa palagay po ba ninyo? No. Yun na ba ang endgame? Malayo pa sa endgame yun. Malayo pa. Malayo. Sige. Marami. Isipin nyo na mga kababayan, maging itong sila Manong Ted, alam nila na malayo pa tayo sa katotohanan dito sa issue na to ng mga mandarambong. Magkakaroon, Manong Ted, ako na nagsasabi sa inyo, habang nakaupo dyan si Marcos Jr., i-dribble lang nila yan. Kasi maging kayo dyan sa studio, alam nyo kung sino talagang may pinakamalaking pananagutan dito sa issue na to. Dalawang tao lang ho yan mga kababayan, dalawang tao lang yan. Martin Romualdez, Marcos Jr. Maliban dun sa dalawa na, kung sa dalawa na yon, walang nakulong. Walang nakulong. Wala akong justisyang nangyayari dito sa issue na to. Tao mo yun appropriation chairperson mo yun Diba? Pinsan mo yun Speaker ng House of Representatives, pinsan mo. Tumawag ka, di umano, sabi ni Pemena Pangandaman. Ano na nangyari kay Try G. Bolivar? Ano na nangyari dito kay Adrian Bersamin? Nasaan na sila? Ba't hindi? Kinulong na lahat. Yung mga pinagsisibak sa Malacanang, wala pa rin mga kababayan. Kung walang kasalanan, ba't pinagsisibak sila? Hindi kami gusto makita sa kulungan. Yung mga umuuwi Sige, na sabihin mo pangalan. ako sino-sino. Baka mauna ako makulong pag sinabi ko isa-isa yan. Ako na. Ako sino gusto ko makita sa kulungan? Una sa lahat, si Marcos Jr. Pangalawa, si Martin Romualdez. Pangatlo, si Ralph Recto. Isa-isa yung mga gustong makulong. Pang-apat, si Amena Pangandaman. Pang-lima, yang si Adrian Bersamin. Ay, mali. Sorry, bura. Unang gusto kong makita sa kulungan si Marcos Jr. kasi pinirmahan niya budget.
Pangalawa, itong si Martin Romualdez, siya ang Speaker of the House. Pangatlo, itong si Ralph Recto. Kasi kung ano-ano kabalbalang pinagagawa niya, pati pera ng Philip, pinakailaman niya. Panglima, si Zaldico kasi Appropriation Chairperson. Panglima, itong si Grace po, kasi Finance Secretary dyan sa Senado. Alam naman nila yan. Panglima, itong si Chis Escudero, kasi siya Senate President noong mga panahon na yun. Pang-anim, si Amena Pangandaman. Pang-pito, itong si Tri.G. Bolivar, itong si Adrian Bersemin, at sunod-sunod na yan. Sila Zaldico, lahat na yan, mga utosan lang ulan. Mga utosan, pero yung unang nabanggit nating lima, sila ho talaga ang main character dito. Ralph Recto, Marcos Jr., Martin Romualdez, Amena Pangandaman, sila ho yan eh. Adrian Bersamin, sila yan, sila yung nag-uusap-usap dyan kung paano nila i-insert ito, ilalagay ito dito. Hindi tayo nagsabi niyan. Oh, di umano, base dito kay Zaldico. At sinigundahan yan nitong si Bernardo na kesyo doon sa parking ng Diamond Hotel, doon nakaparada yung bilyong-bilyong pera. Galing sa atin, hindi fake news yan. Kanino papunta daw yung pera? Kay Adrian Bersamin at dito kay Tri.G. Bolivar. Kanila lang yun? Bakit hindi sila iniimbestigahan? Bakit? Kasi mapupunta tayo doon sa mga main character. Yung mga basurero nila, tagakuha ng basura, kakantayan sigurado. Sa susunod na administrasyon, doon tayo mag-uusap dyan. Di ba? Alam mo naman dito ang due process para lang talaga sa mga nakatataas. Okay. Yung mga bandang tayo nasa baba ay mapalabo ang due process atin. Ano na, dadalawin ka namin Oo. ngayon. Wala tayong privilege speech dito, partner. Kalmahan mo lang. Pero marami akong gusto makita sa kulungan. And I'm sure hindi na gusto makita sa kulungan ng mga kapatid natin. Sino? Ito lang Oo. sa akin ha. Bago tayo tumuhay po sa ilang pang napaka-importanteng isyong pambayan, ito lang ang sa akin. Mawalang ganang lang po, no? Dito ho sa mga, alam po naman din natin sa kung kasakpanig nila, yung kanyang pamilya, mga anak, asawa, opo, malulungkot at malulungkot kung ang kanilang padre pamilya, makukulong. Okay lang to. Makukulong saan? Kasi, ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Correctional Institute for Women. Ano ba ang pangasiwaan sa New Bilibid Prison? Bureau of Corrections. Tama? Okay. Ano ba ang adhikain? Ano ba ang misyon? Ano ba ang purpose kung bakit ka ikinukulong kapag ikay nasentensyahan? Di ba? Ito po ay para nga sa reformation. Kaya nga ang tawag ay correction eh. Di ba? Itinatama ikaw doon sa sinasabing pagkakamali mo. Kaya ikay magsisulbi doon sa sentensya sa iyo bilang bahagi ng iyong correction and reformation. Tama? Yes. Okay. Ngayon, may sinasabi ang iba na, ay walang kadala-dala. Ang sinasabi ng iba, ikaw na naman. May sinasabi na, ay nako talaga namang walang pagbabago. Kasi nga din po, hindi naman nakakatikim ng correction. Ang tanong lang po natin dito, with all due respect mawalang galang lang po, ito ho naman ay katotohanan. Kung ikaw ay ikukulong sa isang pasilidad na meron ka pa ring hot and cold shower. Tama? Ikaw meron pa ring sunshine at anytime mong gustuhin. Ikaw maaring dalawin araw-araw ng iyong mahal sa buhay at hahatiran ka ng mga paborito mong putahe. Kung ikaw kumbaga ay makakagamit pa rin ng mga telepono o laptop. Ikaw ay may access pa rin para sa nangyayari sa labas ng bilangguan. Alright? Kung ikaw, mga kapatid, ay komportable sa iyong hinihigaan, nasa saan ang correction doon? With all due respect. Kasi itong mga nakakulong ngayon, na mga nandidiampot walang piyansa, saan nakakulong? Sa regular jail facility. So kung siksikan kayo doon. Bagamat ang sinasabi ho ng DILGBTMP, itong bagong kulungan dyan sa Payatas daw, maluwag-luwag na. Mas maganda ho naman yun kasi nga karapatang pantao din, yung makulong ka at hindi ka isiksik na para kayong sardinas at hawahan na kayo sa tuberculosis. Mali po naman yun. Pero hindi po ba, yung regular na buhay ng pangkaraniwang bilanggo, hindi nararanasan ng mga ng mga nasasangkot sa noong pamampung mga kontrobersya at krimen nang hindi po nakakaranas kung ano ang dinadanas ng pangkaraniwang preso. Yung ating kaibigan na nabilanggo, ultimo paghahatid direct ng pagkain ng misis ang ikinikwento. Hindi mo maihahatid yan nang wala kang lagay. Totoo yun. Sorry Tsaka yung kwento niya tungkol sa yung pagtulog nila doon, sa yung problema sa tubig. Uupa ka. Yung kanilang pagligo doon na hindi nga nararanasan itong mga isinasangkot ngayon. Kung gusto mo, doon ka sa balcony direct. Kung baga, magtatayo ka, di ba? Ito yung silid natin. Okay. Para kung magtayo dito ng canopy at hihiga ako dito, kung baga nasa balcony ako. May bayad. Yes, magdala ka ng kutsyon, may bayad. Hindi na mali din po yun, pero siguro kung doon ka ikukulong sa ganun, nakakutsyon ka man, pero dadaan ka pa rin sa pinagdaraanan ng pangkaraniwan. Kaya naman, siguro pag nakulong ka sa ganung uri ng kulungan, madadala ka na. Kasi yung mga drug lord sa Bilibid, hindi ho ba kahit na nasa Bilibid gumagawa pa rin ng krimen? May sariling chef May sariling chef. May chef sila sa loob. At Michelin pa yata yung chef Nakakapag-party pa nga. Di ba? Di po ba? Tama. At nakakainom pa rin po ng mamahaling alak. Opo. At yung nga po, di ba nung una may mga aircon, baka ngayon po wala na silang aircon. Pero yun nga po sinasabi. Di po ba? With all due respect. Opo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pong final na sentensya. Pero kahit na po, hindi pa tapos ang kaso, saan ka naman ikukulong? Yun po yun Sorry po pero hindi ba? Well, that's a good point. Kasi yung sinasabi nga nila ngayon na ipakukulong namin, tama, magandang itanong, saan nyo ikukulong, Mr. President? Kasi kung doon na naman sa nakagawian, kung saan ikunulong yung mga dating malalaking pangalan, paano nga naman sila magbabago? Kung parang wala namang pinagkaiba sa buhay nila dito sa labas. Ikinulong mo sila pero naka-aircon pa rin at ang kama pagkasarap-sarap pa rin ang kanilang pagkakahiga. At pwede kang tumawag, di ba? Tatawagan ka, sasabihin sa'yo, boss, o kaya
tatawag ka honey, o mami kung misis mo, o ano man, di ba? Mahal. Yun, o love. Sabihin mo, anong gusto mong ihatid ko ngayon sa'yo? Sawa-sawa na ako sa lechon. Yan. Baka nga nakakapag-order pa yan ng mga paborito nilang fast food hindi ba? Kaya nga, no? Ano ang problema natin dito mga kababayan? Okay lang yun sama-sama na ako sa lechon. Paano yung boss? Nasa labas na si papasukin ko na ba? Di ba? Ganun yun yung tipong, boss, nakanda na ba yung 250,000 na pang tip mo dito kay Ganun dapat yung ganun di ba? Yung pamilya yung tipong boss, si Mrs. nandito na sa labas, papasukin ko na ba? Siyempre, conjugal visit ganito, tatawag yan, Pedro, nakalis na ba si Commander? Sige, ganito. Papasukin mo na yung 250 to 300,000 tip natin. Walang huli yun. Walang huli, nahuli na nasa... Yun ang sayang. Meron palang distress visit, no? Opo. Kaya muli po, dito sana please. Kaya nga po sinasabi, sana please sa lahat ng ating mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, magnilay-nilay po tayo kung bakit po ba tayo nasa sadlak dito. Opo, kasi nga po, klarong-klaro na failure of our institutions. Yun po ang unang-unang dahilan dyan, mga kapatid. Failure ng ating mga institutions. Anyway, hanggang dyan lang po muna tayo dahil alas 6. Ayun, hanggang dyan muna pala tayo. Tuloy tayo. Oras po na 8:01. Nandiyan na ba ang ating kakausapin po ngayong umaga? Antay-antay po tayo ng kaunti. Ukol pa rin po ito dito. Ito nga sa naging desisyon po ng Korte Suprema na nag-uutos na ibalik po itong 60 billion pesos na kinuha po mula sa PhilHealth. Pabalik nga sa National Treasury at permanente nang ipagbabawal ito. Hindi lang para po dito sa pondong ito, maging sa mga susunod po na budget natin. Hindi na nila po pwedeng gawin ito mga kapatid. Yung kapag may excess funds ang isang ahensya, ikukuhanan at ibabalik sa National Treasury. Kuhanin po natin ang reaksyon ng spokesperson ng mga healthcare professionals. Maya-mayang kaunti po yan. At nang sa ganun po, tayo magkaisa, maliban po dito sa usapin po ng pandarambong mga kapatid, pandarambong sa ating pong mga pondo sa proyekto po ng DPWH. Alright? Opo. Maliban dyan, sa usapin na ito pong accountability sa ginamit po nilang pera ng PhilHealth. Yan po ang panawagan nga ng marami. Excuse me, sandali lang. Pagkatapos ng Supreme Court decision, what's next? Kasi unang-una po dito, ang katanungan, sino ba ho ang promotor nito? Sino yung genius? Yung evil genius daw na nag-invento nito. Nako. At sino-sino sila na nagplano nito. Gusto natin tanongin si Ralph Recto kung sino nakaisip ng evil genius na yan idea na kunin ng pera dyan sa PhilHealth. Ayan, bagamat klaro ho naman, ito po ay inaprubahan by way of a majority vote doon sa BICAM report na ratified naman by both houses of Congress and pinirmahan po ng Presidente at ipinatupad mismo ng gobyerno. Okay, bati ka muna, girl. Batiin muna natin ang magandang morning. Ito. Good morning, Cha. Good morning, Ted. And good morning sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Una muna sir, ano po ang reaksyon ng inyong pong grupo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa issue ng PhilHealth? Yung 71 presidents of healthcare professional organizations na pumirma doon sa petition, tuwan-tuwa po kami. No? So, nasagip namin yung balita sa loob ng isang meeting namin at hindi ko may kwento sa inyo na nagsigawan at nagtalunan at tuwan-tuwa dahil sa overall doon sa desisyon ng Supreme Court. Oo. Explain lang din po natin sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Kung sakali sir na hindi naging ganito ang desisyon ng Korte Suprema, kung hindi po na-reverse yung desisyon, ano po ang posibleng threat nito dito sa UHC natin, maging dito sa mga kababayan natin na members po ng PhilHealth? Well, so ang threat I think just sa future kasi syempre uulit-ulitin na ito, no? At syempre mawawala na ng gana magbayad ng premium ang mga tao kung yung pondong pinagtulungan nating gawin ginagamit pang gawa ng tulay at maaring bawiin ng gobyerno at any time. I think yun yung greatest risk na in the future uulit-ulitin. In fact, may pangalawang kaso sa Supreme Court, diba, yung underfunding ng Supreme Court ng Congress sa budget ng PhilHealth. Mas malaki pang pera yun. Yung kulang-kulang, like yung this year, zero yung budget. Sana mag-decision na rin yung Supreme Court tungkol doon. Kasi kung hindi, ayan na, ginagawa na yung kasalukuyang budget ng PhilHealth, kulang na naman sa obligasyon ng gobyernong ibigay na pondo. Sir, nabasa niyo na po ba yung decision mismo ng Supreme Court? Yes po, sige po. Yes, nabasa po. At para po sa inyo, ano yung pinakamahalaga dito po sa naging ruling nila? Ang pinakamahalaga, yung mga sinabi nila na unconstitutional yung ginawa, the money should be returned, it should never be done again, no? Napaka-diin, tapos 15-0, tapos tinawag nilang grave abuse of discretion. It was not, words nila ha, yun yung mga dumikit lang sa isip ko kasi yung legal terms medyo mahirap for me. Sabi nila, it's not a fiscal mistake, it's a moral failure, no? So parang ang sarap pakinggan na lahat ng damdamin ng mga tao inilabas doon sa mga salita na ginamit ng Supreme Court. Kumbaga yun yung sinasabi ni Manong Teding kahapon off-air, no? Kadalasan kasi pag nagbibigay po daw ng desisyon ng Supreme Court, base lang sa batas, pero this time yung kanilang naging desisyon with feelings, with emotions, talagang kung ano yung mga pinaglalaban nyo po noon, inasabi ng ilan po sa mga justices natin na nagbigay po ng desisyong ito. Grave abuse of discretion, a moral failure, hindi ba? Parang napakabigat ng mga salita na ginamit na angkop naman
sa pagsasalang ginawa ng Kongreso at ng ating Department of Finance. But moving forward, Doktor, kasi dito po sa desisyon, kahapon kausap po rin namin si Attorney Neri, isa sa mga petitioners. Importante ho yan na mapag-usapan itong paksa na to ng PhilHealth. Kasi pagka hindi ho ika nga inaksyonan ng Korte Suprema to, sa sobrang kapal na mukha ng administrasyon na to, ulitin ho nila to. Ngayon nga 2025, di ba? Dahil wala na silang makuha, huwag na natin bigyan ng pondo. Yung pondo na naka-allocate na nanggaling sa mga ika nga matatamis na inumin, sa mga bisyong kinukonsumo ng mga tao, di ba? Galing doon syntax. So, ang ginawa ko nila, imbis na ilagay doon sa PhilHealth, ilinagay nila doon sa mga unprogrammed appropriation. Klase, di ba? Kakapalo na mukha ng mga nasa administrasyon na to. Sa Supreme Court, tungkol po dito sa issue ng PhilHealth, what's next after this? Kayo po ba ang grupo nyo, sapat na sa inyo yung naging desisyon na ito ng PhilHealth? Or kayo po ba ay ng Supreme Court sa issue po ng PhilHealth? O kayo din po ba ay tulad ng iba na gusto nyo rin pong may managot sa issue? Kasi ang sinasabi po ni Attorney Neri, para sa kanya, hindi sinasabi ng Supreme Court na walang criminal liability yung mga tao na may kinalaman sa paglipat ng pondo. Yes. So, we feel na meron talaga dapat accountability, no? And this can come in many levels, no? Syempre kailangan imbestigahan kung merong criminal liability. Pero mahirap 'yun kasi you have to prove criminal intent. Pero natutuwa ako sa sinasabi ni Justice Carpio na kailangan imbestigahan 'yan kung meron silang malicious intent, baka meron silang link doon sa mga construction company na pinaggamitan ng PhilHealth funds. Pero failing that, no? At least he should be fired, yung Secretary of Finance, kasi mali-mali yung advice na binigay sa Pangulo eh. Yung reserve fund daw iba sa excess fund, no? Paano ba sa Tagalog yun? Yung naipon daw iba sa hindi nagastos. Sa Tagalog pa lang pareho na yun eh. So tapos yung daw tulay, paggawa ng tulay, mabuti daw yun para sa kalusugan. Parang katawa-tawa naman yung mga dahilan na ibinigay eh. Yeah. Kasi kung ang tulay ituturing mong mabuti sa kalusugan, di wag na nating ihiwalay yung DPWH budget sa DOH budget. So so I think he should be, and other people responsible in Congress who authorize the diversion of funds should be investigated for criminal intent, no? The executives at the very least, I think, should be held accountable and should be dismissed from their positions. Sir, you're talking about he should be fired. Sino po ito? Tapos may mga binabanggit din po kayo na executives na dapat ay na managot dito sa isyong ito. Sa akin ang namuno si Secretary Ralph Recto. Nako. Sinabi na nga ito sa dapat ho talaga itong si Ralph Recto masyado hindi lang ho siya tamad. Lahat ho ng ginawa niya sa administrasyon na to, siguro pinag-uusapan din nila yan. Silang dalaw ni Marcos Jr. Paano natin matatagdagan yung mga unprogram appropriation. Dito ho sila siguro bumagsak, no? Kaya hindi lang dapat masibakan, dapat mapakulong ni Ralph Recto na yan. Sa totoo lang ho mga kababayan. Pera na, contribution na papakialaman nyo pa. Anak ng toka, di na kayo nakontenta dun sa mga buwis na pina-insert nyo dito kay kami na pangandaman dito kay Zaldico. Di na kayo nakontento. Ngayon mga kababayan, yung mga hindi ma-issue sa all pera, balita natin, correct nyo na lang kung mali ako sa comment section. Yun daw mga perang kulang dun sa isinuole na kinuha sa PhilHealth, dapat daw maglaan ng pondo ang mga susunod na budget para mapunuan yung pagkukulang na yun, yung kinuhang pondo na yun, yung nagamit na pera na yun, galing dun sa kinuha nilang pera, galing PhilHealth. Ang magbabayad doon sa ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr., yung kinuha nilang pera sa PhilHealth, tayo na naman ho mga kababayan. Sambayan ng Pilipino na naman ho ang pupuno doon sa mga pera na gastos nila doon sa perang galing PhilHealth. Kailangan mag-allocate ng budget kada siguro hindi naman isang bagsakan niya kasi marami tayong gastusin, di ba? Ngayon, imbis na makabuti yung ginawa nila diyan sa pondo ng PhilHealth, tayo ho ngayon ang shoulder doon sa perang winaldas nila at hindi natin malaman saan nila pinaglalagay. Kaya dapat ho talaga may makulong diyan sa isa na yan. Moral failure eh. Di ba? Parang sa akin, it was grave, abuse of discretion. Kung hindi naman yan grounds for removing him as Secretary of Health, ano pa pang hahanapin natin, di ba? Secretary of Finance, no? Opo. Yes, the Secretary of Finance. At that time, and ngayon, Executive Secretary. So, Dr. Antonio Dans, from dito po sa napakinggan ko sa inyo, kayo rin po ang grupo ninyo ay mananawagan na, may desisyon na, pero dapat maalis sa pwesto. Etong si Executive Secretary na ngayon, Ralph Recto. Yes, yun ang pakiramdam namin. Kasi, paano ba ang accountability, hindi ba? Pag ang nagnakaw, binalik ba yung pera tapos na yun? Nako. Hindi naman, di ba? At saka, question din namin yung di ba, yung pagbalik ng pera kasi kukunin sa General Appropriations Act. Ninakawan na nga tayo. Yung GAA, yung pera natin yun, buwis natin yun, doon din manggagaling yung pambayad. So tayo ang magbabayad para doon sa ninakaw sa atin. Parang hindi rin tama yun. Klaro, oo. Tayo ang magbabayad sa kinuha o ninakaw sa atin. Yan din po ang sinasabi. Yun ang masakit talaga sa totoo lang. Yun ang talagang masakit. Tayo ang magbabayad doon sa perang winaldas nila. Hindi natin malaman kung saan nila ilinagay. Tabi ng ilan. Sir, aside from Executive Secretary Ralph Recto, may mga binabanggit pa po kayo, other executives that should be held accountable dito po sa nangyaring pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Sino-sino pa po ito? Well, siya yung madalas naming makaharap doon sa mga hearing,
sa news, siya madalas namin makaharap. And I don't know, meron pang ibang pangalan na binanggit sa Supreme Court statement, pero I am not familiar with their roles, yung kung ano yung naging nila role doon sa paglipat ng funds, no? Kasi marami hindi ba, pati PhilHealth Board daw inapprove yan, pero hindi ko alam po kung gaano kalaki ang responsibility or accountability on their part. Sa tingin niyo po si dating DBM Secretary Amenah Pangandaman, siya po ba ay kasama rin dito po sa dapat mapanagot? I would not have an idea doon siya, kasi talagang ang kabangga namin lagi sa debate si Secretary Recto at that time. And during that time, malamang Recto frustrated talaga, po kayong Recto mga healthcare talaga. professionals Dapat na binibigyan ng Recto dahilan. Naku, nakakaiyak talaga kasi kung ano-ano yung sinasabi na yun nga, kami tawan-tawa yung sinasabi nilang ang tulay para rin yan sa kalusugan. Parang nakakakulot ng iyong utak pag gano'n ng mga pagdadahilan. Sir, I'm just curious, bago po na nangyari itong desisyon na ito, ilang beses niyo po nakaharap noon si Executive Secretary Ralph Recto? Well, I think we were together in 2 or 3 Senate hearings. And then, yung press, pinagtatapi yung mga statement namin several times. No, yung statement ng Alliance, Healthcare Professional Alliance, came out in June 2024. Nung 30 billion pa lang ang nare-release ng PhilHealth back to DOF. So, noon pa lang, nagmamakaawa na kami at sinasabi na namin, teka muna, mali ito bakit ginagawa ito? Pwede bang ihinto muna? No? So, sinabi pa namin, kasi kung itutuloy yan, magkakaso kami sa Supreme Court. Ang sinasabi sa amin, di bahala kayo, mag-file kayo sa Supreme Court. Opo. Dr. Danz, dito po sa isang post ni former Solgen Florin Hilbay, sinasabi nga po niya dito, ang kanyang suggestion sa mga petitioners na kung maaari daw po na i-require ng court yung dating Finance Secretary, that's Ralph Recto, and dating DBM Secretary to submit a report on how they specifically spent the 60 billion. Yan. Opo, para daw ho natin malaman talaga dapat kung saan nila dinala yung pera. Kasi nga kaninyo, di ba, ang pagkukuna rin po yung ipinapangalandakan na ibabalik na pera, pera din natin, di ba? Parang double whammy ka. Ano po ang inyong take ho dito sa sinasabi nga na dito hindi maaari maghugas din ng kamay ang DBM Secretary kasi alam niya perhaps kung saan dinala pera? Yes. In fact, meron akong nabasa sa decision na mga binabanggit na mga pinaggamitan na infrastructure projects na meron naman daw sufficient funds, number one, na funded by grants from other countries. Tapos, yun pa ang hindi pa nasisimulan. So, paano nasabing yung transfer ng 60 billion urgent? Kung meron namang funds from other countries, kung hindi pa naman nasisimulan hanggang nung hearing nung earlier this year, hindi ba? So, hindi urgent yun na gawin. It's the reason they called it a moral failure kasi pinagpalit yung kalusugan ng tao para sa mga tulay na meron ng pondo at hindi naman urgent ang pangangailangan. Opo. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo ngayon na ang opisyal na pahayag ng Presidential Communications Office na pag-aaralan ng Solgen kung kinakailangan pang mag-motion for reconsideration sa naging desisyon na ito? Well, ano bang sasabihin ng Solgen? Kasi pag naririnig nung hearing, nakikinig kaming lahat. Nakikita ko libo-libo nakikinig nung hearing. Ang sinasabi ng Solgen yung transfer of 60 billion was common sense. Yun yung kanilang defense. It was common sense. Hindi nagamit yung pera, kailangan gamitin sa ibang bagay. Pag gano'n na daw ang pangangatwiran ng isang abogado, ibig sabihin wala na silang mahanap na ibang katwiran. So, tapos 15-0 to. Mag-a-appeal sila. Ano ba yung malamang hindi rin yan ma-accept sana kung ano yan, close decision o ma-sway nilang isang justice na mag-ibang isip. Pero hindi, 15-0 ito How can they overturn the decision? So, hindi ko alam kung anong gagawin ng Solgen. Yun ang pakiramdam namin. Talaga, tingnan natin kung anong gagawin yung dahilan. Yun na naman ba? It was common sense. Nung hearing, yun lang ang nasabi Diba? So, ano pang ibang dahilan na hahanapin? Opo. Dr. Danz, sa pinakahuling report po ng COA concerning po sa pondo ng PhilHealth, if you may allow me just to read a portion of this about the reserve fund management. The potential depletion of the reserve fund resulting from the partial release of the amounts appropriated for PhilHealth for fiscal years 2023 and 2024 and the zero subsidy for PhilHealth for fiscal year 2025 under GAA poses a significant risk to PhilHealth's operations. Consequently, the objective of ensuring that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk may not be fully achieved. An outcome inconsistent with the UHC. Ano po ang inyong reaction dito? Sa DBM yan, Sa PhilHealth po, PhilHealth COA report. Sa PhilHealth COA report. So, yan yung second case sa Supreme Court na sana ilabas na rin ang decision. Doon sa second case, kine-question bakit zero ang budget for 2025 at bakit kulang ang mga budget nung mga nakaraang taon, no? Napakalaki kasi kung kukumputin mo ayon sa Universal Healthcare Act, ang obligasyon
ng ating Congress ay magbigay ng pondo para sa insurance, no, ng mga indirect contributors sa PhilHealth, yung mahihirap, no. Pag dyan bibilangin mo dyan ilan ang mga indirect contributors o mahihirap o di kaya magbayad ng PhilHealth. Tapos multiply mo dyan yung premium nila na sa ngayon yung insurance nila, no, 6,000 per year. Pag ganyan mo kikwentahin, mula nung 2023, ang kulang na binigay ng Kongreso, ang dapat binigay 416 billion from 2023 to 2025. Ang binigay lang ng Congress, 160 billion. So napakalaki ang kulang, no? More than about almost 250 billion ang kulang. Tapos doon naman sa binigay ng Kongreso na 160 billion, ang nirelease lang ng DBM since 2023 is 60 billion. So ang laki, ang liit-liit, no? Ang gusto ng batas 416 billion, ang binigay ng Congress 160, ang nirelease ng DBM 60 billion. Kung bibilangin mo yon, ang kakulangan sa pondo na na-receive ng PhilHealth in the past 3 years is 356 billion. Ganun na naman yung current budget natin. 53 billion lang ang nilalaan for the healthcare of the poor. 53. Pag binilang mo, dapat 147 billion. So, inuulit ng inuulit. At hanggat hindi desisyonan ng Supreme Court na dapat sagutin ng gobyerno ang nasa batas, bayaran ang insurance ng mga mahihirap para hindi sila nagdudusa tuwing sila ay nagkakaproblema. So, kailangan singilin yan at yung nakaraan na 350 billion na kulang. At dapat, starting 2026, bigay na yung tama. Kaya nananawagan kami sa current Congress. Huwag naman 53 billion. Simpleng mathematics lang naman 24.5 million Filipinos ang hindi kaya magbayad ng premium, multiplied by 6,000 a year. Simple lang. Calculator lang. Dapat ang minimum budget next year is 147 billion. Opo. 147 billion for next year. Dr. Dance, para lang ho mas malinaw nangangahulugan ba na dahil hindi binibigyan ng sapat na appropriations ng Kongreso, yung obligasyon ng Estado na magbayad sa insurance premium ng mga indirect contributors, yung kakulangan nito lumalabas na pinupunuan na noong perang na kukolekta mula sa direct contributors na nangangahulugan na yung mga direct contributors na dapat din po makakuha ng mas malawak na serbisyo na babawasan kasi ibinibigay doon sa indirect contributors. Yes, tama yan, Ted. Ambagan tayo Ambagan tayo ng insurance, no, sa minimum 6,000 a year, depende sa income mo. May ambag tayong mga direct, yung mga may kayang magbayad. May ambag din ng gobyerno para doon sa mga di kaya. Tapos pinagsasabayan sa pondo, hati-hati tayo. Pag merong nagkasakit, kukunin doon sa ambagan natin. Yan ang insurance ambagan. Ang gobyerno umaatras, laging kulang ang binibigay. This year, 0. Ibig sabihin, lahat ng nagkasakit this year, ang nagbayad niyan tayo. Sa pinaghihirapan natin, malaki rin yung binabawas, hindi ba? Sa 5% ng income mo, ibabawas. Tapos sila aatras sa kanilang ambag. Parang di naman tama yon. Ang lumalabas, tayo na ang nagbabayad, tayo na ang nagbabalikat ng gastusin sa healthcare para sa taong bayan. Walang iwanan. Ibalik yung pera na yan at para magamit in the future. Salamat. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction videos. Always maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.